are your hosts, Dance Nika, Irene. and you are listening to the DNI Podcast. Hello guys! Kamusta kayo? Alam nyo ako, positive vibes lang ngayong araw na to kasi ang dami kong nababasa na puro positive news regarding sa mga pagbabagong nanasad, lalo na ngayong pandemic. well, eto Irene, okay naman, mabuti. Talagang damang-dama ko na ang Kapaskuhan. Alam mo ba, sobrang excited na talaga ako. Konting tulog na lang. Grabe. Oo nga partners, lumalamig ng simoy ng hangin saka marinig mo na din ng mga pamaskong awitin. Yes, true. Talagang napakagandang balita. Tapos, patuloy pa ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Diba? Well, yan ang pag-uusapan natin sa unang episode ng The DNI Podcast. Ito ang Sa Palagay Mo. Sabi nila, ang Pasko raw ay para sa mga bata. Well, ang sarap nga naman maging bata ulit. Since ilang days na lang before Christmas, sa palagay nyo ba tama lang ba ang pagluluwag na ginagawa para sa mga kabataan? Pabor ba kayo na pinapayagan na ulit lumabas sa mga bata? Sa palagay ko, ito guys, para sa akin lang to. Since I have a baby na, mahalaga pa rin ang kaligtasan ng ating mga anak. Kung kaya para sa akin, dapat itong bigyang pansin palagi. Nakakatulong kasi ang pag-develop at pag-grow ng kabataan ng outside world. But ito nga, dahil nga sa COVID-19 na ito, namimisan nilang mamasyal at maglaro sa labas. Maraming nawala sa kabataan nila pero napuna naman ng mga pamilya sa piling ng isa't isa. Alam nyo kasi, pagdating sa usapin na involve yung mga bata, alam mo yun, dun talaga napopokus mismo yung attention ko. Matagal-tagal na din na hindi pinapayagang lumabas sa mga bata dahil sa vulnerable sila sa mga viruses. Isa din sila sa mga priority o isinaasalang-alang ang kaligtasan para syempre sa kanilang sariling kapakanan. Sa palagay ko siguro dapat na din na i-apply sa mga kabataan ng konting kalayaan. Dahil ngayon, masyado na silang tutok na tutok sa mga gadgets. Hindi na nila na-enjoy ang masyal dahil nga nasa loob sila ng kanilang mga tahanan lang. At isa pa bilang kabataan, nakakatulong sa kanila ang outside world. Syempre, lalo na sa kanilang mga mental health. Madaming factors na maaaring maka-apekto sa kanila. We need also to breathe peacefully sa outside. Pero, kailangan din ng iba yung pag-iingat. Nabanggit na rin naman ng Pasko. Siyempre, hindi naman mawawala sa ating mga Pinoy ang engrante yung pagsasama-sama ng mga pamilya tuwing Pasko. Diba? Paano kaya natin itong maipagdiriwang ng ligtas at sama-sama? Sa palagay nyo? Sa palagay ko, dahil nga malapit na yung Pasko at bagong taon, pinakamahalagang selebrasyon na pinagdiriwang ng mga tao. Mas okay na sa mismong sariling bahay na lang talaga sila magstay at mag-celebrate. Syempre, di ba, for us to visit. At nandun pa din yung pagsunod sa mga rules or health protocols na dapat ma-maintain, di ba? Tama ka, Irene. Ang Pasko ay para rin sa pamilya para mapagsama-sama. Hindi din naman kailangan maging Pasko palagi para magkaroon ng bonding. At isa pa ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa. At siya nang dapat manguna at mangibabaw sa atin araw-araw kasama ang ating mga pamilya. Ako naman, para sa akin since malaking family na kami lalo na ngayon at may sarili na akong pamilya, tama lang naman siguro na mag-stay at home na lang muna tayo. While celebrating Christmas, hanggat ganito pa rin ang sitwasyon natin, idalangin na lang natin na hopefully matapos na ito at bumalik na sa ayos ang lahat. May iba naman tayo, ano? Kasama din sa pagluluwag ang pagbubukas ng ilang mga sinihan sa bansa. Well, tayong mga Pinoy talaga sobrang fun ng mga movies. Ngunit ngayon, may mga limits na tayo. O sino bang may mga jowa dyan at hindi malamig ang Pasko kasi no more holding hands muna while watching sapagkat hanggang sa loob ng sinihan, naka-social distancing pa din. Wait, ano sa palagay nyo? Tama ba na magbukas muli ang mga sinihan? Kahit hindi pa rin tapos ang pandemya? Sa palagay ko, ako personally, kung may tamang standards and protocols naman to maintain the safety ng mga manonood, why not naman, diba? Isa pa, matagal na panahon na ding nakatenga ang movie industry. Madami ding nawalan ng trabaho.
At yung ibang mga industry naman, nakakapag-operate na, di ba? Like spa, bar. So for me, why not mga sinahan din, di ba? Hindi naman ako sa pumapabor or hindi pumapabor, ano? Dahil sa nasa gitna pa din tayo ng pandemya. Pero I think right time din ito for that. Katulad ng sabi ni Nika, as long as na sinusunod pa din naman ng health protocols, then go. And as far as I know naman na mahigpit ang mga panuntunang ipinatutupad sa loob ng sinihan. For fully vaccinated din lang naman. May dagdag ko na lang din naman Since, eto nga, may point naman lahat. Naging maingat naman ang paghahanda sa muling pagbubukas ng mga sinehan. Actually, di ba, meron na nga nag-ooperate paunti-unti pero medyo tumataas naman yata ang bayad. Syempre, di ba, pera-pera, kailangan din naman nilang bumawi. Kailangan na rin kasi ng industry na bumangon muli. At ito pa, kasama din sa pagluluwag ang planong magbubukas muli ang klase sa ilang paaralan. Ano sa palagay mo? Ito talagang hinihintay ng mga estudyante. Siyempre, nakakamiss na pumasok sa school personally, di ba? Nakakamiss na gumising ng maaga, alam mo yun? Yung tipong magbabiyahe ka, tapos yung buhok ng kasabay mo sa jeep, pahampas sa yung mukha. But to be honest, I really miss na din naman talaga, especially the moments with our friends and classmates. Iba ba din pag may nakakausap ka? Pag may nakakasulubong ka sa hallway? Then face-to-face class isn't about learning, but developing also our connections and relationship with others. Kaya sa pananaw ko, kung ang mga mall and other establishments nga ay nagbukas na at nag-ooperate na, sana naman mapagtuunan na din ng pansin ang laki ng edukasyon ngayon. Pero sa uli, kailangan pa rin na maging ligtas ang pagbubukas ng klase. Very well said naman, Dens. Ano ba? Suwang-suwa ka na ba sa online class? Yung devices lang kaharap mo lagi. Tapos, iba pa rin talaga yung feeling na pag actual, di ba? Mas damang-dama yung presence ng isa't isa. Unlike virtual, well, understandable naman. Why are we doing this para kahit pa paano, hindi naman matenga pag-aaral natin. Ito nga, bagkos ay mapagpatuloy pa rin natin ito sa kinakaharap nating pandemya. Saka, it's not only way right now. Well, sa ibang banda, maganda siya kasi nasa bahay ka lang, less gastos, less pagod, less hassle. Pero, alam mo ba yung feeling na kahit hindi ka lumabas, pakiramdam mo, pagod na pagod ka, di ba? Para sa akin, pabor talaga ako na magkaroon ng limited face-to-face na klase. Para na din sa lahat ng estudyante kasi syempre, almost 2 years na din na virtual yung setup ng klase. At saka, karamihan din talagang vaccinated na yung mga students. Hindi na gaanong dangerous kung magkakaroon ng limited face-to-face na klase. Basta, susunod pa din sila sa mga rules and regulation para na din sa kaligtasan nila mismo. Nasa usapang Pasko at pagluluwag na din lang naman tayo. Naku mga partners, bukas na muli ang mga pasyalan. Lalo pat kanina lang pinag-uusapan natin ng mga kabataan, mga muling pagbubukas ng sinihan, pagsasama-sama ng pamilya ngayong Kapaskuhan. Well, likas na sa atin ng mamasyal. Marami na rin dumadayo sa sikat na mga pasyalan ngayon pa lang. Hindi alintanan na sa gitna pa rin tayo ng pandemya. Well, ano sa palagay nyo? Alam nyo, para sa akin kasi, kapag about sa ganyang usapin, kailangan pa nating isaalang-alang ng mga tao yung pagkakaroon ng doble ingat kahit na vaccinated. Dapat sumusunod pa din sila sa mga health protocols kasi sa ganyang mga pasyalan, mas malawak, mas maraming tao, mas posibleng mahawahan ng virus. May point ka naman, Irene Kaya nga, dapat even vaccinated na yung iba at nagbubukas na paunti-unti ang ekonomiya, mahalaga pa rin na mag-ingat ang lahat. Ibang usapan na kasi kapag kalusugan ang nakasugal. Well, sa palagay ko naman, dahil ang iba sa atin ay kailangan ng huminga, sa tagala din namang nakatenga, yung iba nga sa atin dagat na. Nakakamiss din naman talaga, no? Pero balik tayo. Sa kabilang banda talaga, okay naman sa akin, pero habang naiisip ko na may mga kaso pa din araw-araw, aba, teka muna, nasa pandemya pa din tayo, di ba? Kaya dyan lalabas ang pagiging responsable at pagmamahal natin sa iba, sa sarili. Ngayon pa na hindi na din mandatory ang pagsusuot ng face shield sa mga establishment, mararamdaman mo talaga yung bumubuti na yung kalagayan natin. Konti na din lang yung kaso kada araw.
Kaya ang ibang hospital close na ang wards eh. Well, sana talaga ngayong Pasko magkaroon tayo ng napakagandang Pasko. Kung natatapos na to, kung bubuti na lahat ng kalagayan natin. Pero alam nyo, sa huli, huwag pa din tayong pakampante. Naku, paano ba yan, Dance and Irene? Tapos na pala ang time natin. What? Tapos na? Napakabilis naman nga talaga ng oras, ano? Nakakabiti naman mga partners. By the way, unang episode pa lang ito, marami pa tayong mapag-uusapan sa susunod. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig. Isang napakagandang diskusyon at usapin ang aming naihatid sa inyo. Ito ay opinion ko at opinion namin. Ito po si Dance Bugtong na nagpapaalalang manalangin lagi, mahalin ang ating sarili kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Ako po si Nika Noay na nagsasabi naman po na ang tunay na kayamanan ay ang pamilya. Ito po ang The D&I Podcast. Samahan niyo kami muli sa susunod na episodes. Ako po si Irene Morados, ipinapaalala sa inyo na sumunod pa din sa mga health protocols higit sa lahat. Gusto ko lang i-cheer up ang mga kapwa ko working student. Mabuhay po kayo. Ito muli ang Sa Palagay Mo.